Ano-ano ang mga laboratory procedures na kakailanganin mo kung gusto mong mag-avail ng Medicare Standard Plan kung 41 and above ka na? Ito yung mga procedures na kailangan nating ipagawa. Chest X-ray, ECG, FBS, urinalysis, peripheral smear, CBC, at pap smear. Kung nasa NCR, ang ating Medicare freestanding clinic or nearby provinces, 800 pesos po ang ibabayad natin doon para ipagawa lahat ng ito. Pero pag sa mga other provinces like Davao, mas lower yung rate dito. Kung malayo tayo sa mga Medicare freestanding clinics, especially kung nasa provinces tayo, pwede mo rin ito ipagawa sa ibang diagnostic clinics or hospitals. So bakit ba yung ibang mga clients ko, kahit na magpapamedical at ilang several tests yung kailangang ipagawa, ito ang ina-avail? Because of our rates. So very affordable yung rates natin at 10,739 to 21,000 plus for small private. So ito po yung rate natin for 0 up to age 60, pero kailangan po ang principal is at least 18 years old. Tandaan na itong plan na ito, wala pong coverage for pre-existing condition on the first year. Next year pa po magkakaroon sakaling magustuhan nyo yung service ng Medicare at mag-renew. 5K per illness per member per year. Sa iba na gustong may pre-existing condition at hindi na magkaroon ng hassle sa pagpapamedical, so mararecommend ko itong VIP. So pwede up to age 64, renewable to 65. Kapag ang kaya nating plan as of the moment ay standard plan, lalo na pag 41 to 60 years old tayo, so kindly note na mga 45 to 60 days bago ma-approve ang ating plan. So ang first step, kausapin mo yung account officer mo for assistance, mag-submit ka ng signed application form and valid ID as requirements. From there, isasubmit na ito sa Medicard at aantayin nyo yung action memo and go signal bago ka magpunta sa clinic for medical. And then after that, so mag-aantay lang tayo ulit ng several weeks para maka-receive ng action memo na second kung saan sasabihin niya na kailangan natin bumalik sa clinic for the second time for the clearance. Or for example, yung isa kong client, nire-request ng 2 weeks na monitoring ng BP. So kung ano pa yung ipapagawa, sasabihin doon. And then yung third, mangyayari makaka-receive si account officer or agent ninyo ng waiver para papirmahan sa inyo yung mga exclusions ng plan. And then last, makaka-receive na siya ng third action memo kung saan nakalagay okay for payment. So that's the time na magbabayad ka pa lang nitong plan na inavail mo na standard plan. For more questions regarding the Medicare HMO, you may comment down below or message me.